Eto mga boss, mainit na sinalubong ng mga fans si pambansang kamao sa kanyang pagdalo sa Madison Square Garden. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Filipino Heritage Night ng New York Knicks, agad na umani ng malakas na hiyawan at palakpakan si Pacquiao mula sa crowd nang ipakita siya sa screen habang pinapanood niya ang laban ng Knicks kontra Toronto Raptors mula courtside. Nagkita rin ang dalawang Pinoy sports icon na si Manny Pacquiao at NBA player na si Jordan Clarkson na kasalukuyang naglalaro siya para sa Knicks. Tinawag itong Pinoy Pride Moment na ikinatuwa ng maraming Filipino fans. Bago ang event na ito, bumisita rin si Manny Pacquiao sa Yankee Stadium noong April 7 kung saan siya ang nagagis ng ceremonial first pitch para sa New York Yankees. Patunay ang mga event na ito mga boss na patuloy ang global appeal at impluensya ni Manny Pacquiao, hindi lamang sa boxing kundi pati sa ibang mundo ng sports. Samantala muling umagaw naman ng atensyon si Manny Pacquiao matapos may ulat na bumili siya ng isang bihira at high-end na relo, ang Rolex Daytona na kinilala bilang Giraffe. Ayon sa mga ulat, nabili umano ni Pacquiao ang naturang timepiece sa halagang humigit kumulang $275,000 o nasa 16.5 million pesos noong April 11. Nakuha niya ang relo mula sa Mavani, isang kilalang luxury watch dealer na madalas lapitan ng mga high-profile athletes at mga celebrities. Napapanahon ang pagbiling ito ni Manny Pacquiao dahil nangyari ito isang araw matapos ang pagdalo niya sa Madison Square Garden. Kasunod din ito ng kanyang pagbili sa dating gym ni Floyd Mayweather Jr. sa LA. Kilala si Manny Pacquiao bilang isang seryosong watch collector, lalo sa mga tinatawag na off-catalog o bihirang modelo. Sa tuwing ipinapakita ni Pacquiao ang kanyang mamahaling relo, pabiro niyang sinasabi na hindi yan galing sa flood control, bilang paglilinaw sa mga fans na galing ito sa kanyang sariling kinita sa pagboboxing. Ang mga binibili naman ni Manny Pacquiao mga boss ay hindi luho. Kumbaga collection yan. Yan yung mga relo na habang tumatagal nagmamahal ang presyo. Kaya yung mga nagsasabing bumibili si Manny Pacquiao para lang sa kanyang luho, hindi yan mga boss dahil watch collector siya. Ang binibili niya yung mga bihirang makita. Kaya kapag tumatagal yan mga ilang taon, mahal na ang presyo niyan. Sa ibang banda, Unified Super Welterweight Champion na si Xander Zayas may banta kay Devin Haney. Sabi ni Zayas, balak ko siyang durugin kung kami na ang maglalaban sa susunod. Kahit tumakbo pa si Haney, hahabulin ko pa rin siya. Yung naramdaman niya kay Ryan Garcia sa 140 pounds, siguradong ipaparamdam ko sa kanya ng triple dito sa 154 pounds. Sigurado aakyat ang timbang ni Devin Haney matapos ang weigh-in sa 154. Siguro papatak siya ng 160 pounds. Ako naman sigurado aabot ako ng 180 pounds. Kaya hindi siya handa dito, ibang level na to. Ayan ang banta ni Xander Zayas. Hindi niya nire-respeto ang lakas ni Devin Haney. Gusto niya paakyatin agad si Haney sa 154 para masubukan ang ibang level. Samantala, kailangan pa rin ni Zayas talunin si Jaron Ennis sa darating na June dahil hindi biro ang laban na to para kay Zayas. Baka subleng matalo pa dyan si Zayas kung magkamali ng kamada.